ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Ikaw ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming
Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, kumanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa lahat ng ating pong mga kapatid at mga kaibigan na kung saan po ngayon ay sumusubaybay sa ating pong lumalaganap na programa sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Ang bawat isa sa inyo mga kapatid ay aking pong binabati ng isa pong mapagpala at maluwalhating araw at ngayon po ay araw ng Miyerkules sa dako po ng Pilipinas at ngayon naman po ay araw ng Martes dito po sa amin sa dako po mga kapatid ng United States of America. Welcome po sa ating Jesus is Coming Again Media Ministry o GCAM Ministry for Bible Studies and Question and Answers at marami pong ipinadala sa atin ng mga videos at mga katanungan na atin pong bibigyang pansin mga kapatid. Ngunit siyempre po, first come first serve muna tayo sa kadahilanan nga po ay napakadami ang mga video na ipinagkaloob po sa atin. So atin po itong sasagutin ayon po sa mga pagkasunod-sunod. Tayo muna po ay manalangin. Ama, salamat po sa pagkakataon na inyo pong pinagkaloob sa amin na kami po'y makapag-aral ng inyong mga dakilang salita. Sa inyo po kami humihiling at dumadalangin na inyo pong patnubayan at pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon, na mabigyan kami ng karunungan, kaunawaan sa aming pag-aaral ng inyong mga dakilang salita. Salamat po sa lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po'y nakapag-pray na. Atin na pong ay tuloy-tuloy ang atin pong pag-aaral. At ito mga kapatid ay napagandang pag-aaral na atin pong gagawin ngayon. Atin pong puntahan mga kapatid ang atin pong topic na isa pa itong wala talaga sa Biblia ang kanyang itinuturo. Bakit? Sabi po ng isa pong pari sa kanyang pagmimisa na si Father Reverend Darwin Getgano na ang sabi niya mga kapatid, kinuha niya ito galing sa katisismo ha. Ito mga kapatid ang sinabi niya. Roman Catholic priest said, ikatlong utos ng katisismo, ipangilin ang 7th day, ipangilin ang 7 araw, Sunday, araw na banal para sa Diyos. Mahal ko mga kapatid, yan po ang kanyang sinabi at papakita ko po sa inyo yan. Sabi ko naman dito, ibubutyag ang buong katotohanan, abangan. Ayon po sa binasa niyang katisismo, ito po ang sinabi, mahal ko mga kapatid. Ito po yung katisismo, no? O, nasaan na ba yung katisismo ko? Ito. Ito yung kanyang binasa, mga kapatid, na katisismo. Then maya-maya, babasahin din po natin ang kanya pong binasa. At ay ipapakita ko po sa inyo, mga kapatid. Ito po yung nilagay doon sa katisismo. Tandaan mong ipangilin ang araw ng Sabat. Okay? 6 na araw kang gagawa at isa katuparan ng iyong mga gawain. Ngunit 7 araw ay araw ng pamamahingang nakatalaga sa Panginoon mong Diyos, huwag kang gagawa ng anuman. So ang kanilang kinote na bersikulo, Exodo Kapitulo 28 hanggang talatang 10, Deuteronomy 5:12 hanggang talatang 15. Mga kapatid, ang tinuro po dito ay hindi linggo. Ang sinabi po dito Sabat na 7 araw. Ang linggo ay hindi po 7 araw. Unang araw yan. Kaya ang pari, may bali siya. Ang bali niyang kanyang ginawa sa kanya pong mga pananalita ay tayo nga naman daw kasing mga Katoliko, Lunes kung unang magtrabaho. Kita mo ha, tayo naman kasi, rason na lang nila yon. Tayo naman kasi ay Lunes kung unang magtrabaho. Kaya Lunes daw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Kaya 7 pa rin ang linggo. Ganon ba ang turo sa iyo ng Biblia? Na mag-umpisa kang magbilang sa 2nd araw kasi yun ang araw na unang araw ikay nagtrabaho? Mga kapatid, yan po ang malaking problema. Sa bandang ibaba, nilagay ko po dito, the priest said, kahit Sunday, first day of the week, siya mismo ang nagsabi ng Sunday, first day of the week. Pero Monday naman,
tayo umpisang magtrabaho, Sunday pa rin ang araw na banal. Aking nilagyan, tama ba? Ngayon pa lang, sagutin ko na mali. Atin pong i-play mga kapatid ang kanyang video at nang makita po ninyo kung ano po ang kanya pong sinasabi dito. Okay? So, atin pong tingnan mga kapatid ang kanya pong video. Alright. Nandito po ang video. Sana'y marinig ninyo at mapanood nyo ng maayos. At ito naman yata ay mga 1 minuto lang naman. Ito po sa wikang Cebuano, pero mga kapatid, i-translate po natin sa wikang Tagalog. Kasi ito pong pare ay Cebuano po to. At siya naman po yung nananagalog paminsan-minsan sa iba po niyang mga programa. Pero atin pong tingnan kung ano pong sinabi dyan. At kayo po mga Cebuano na mga nakikinig po ngayon, kayo nakaunawa ng lubos, pwede ba kayong yung bang mag-comment kayo tungkol doon sa sinabi ng pare? Kung tama ba ang mga pinagsasabi ng pare base sa Biblia. Okay? Kapitong adlaw na to, bisag unang adlaw na, sugod man tagtrabaho, Lunes, ikatulong ko. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Sabi niya, ikatulo nga sugo, ikatlong utos. Alalahan mo ang araw ng Sabat upang ito'y pakabanalin. Tuloy natin. Simbata. Kada Domingo. Kaya dapat magsimba tayo kada, ibig sabihin, bawat linggo. Musimbit ang buong buhaton na to, musimba kita sa Ginoo. Dito sa simbahan. Sa panahon mo, kapit kitag santos na misa. Sabi niya, ang ating gagawin, sasambahin natin ang Diyos at tayo pupunta sa simbahan, sasambahin natin siya at tayo ay sasali sa banal na mesa. O sa ikapito ka adlaw, mao ang balain nga panagtigop. At ang ikapitong araw ay siyang banal na pagtitipon. Alang sa Ginoo nga imong Diyos. Sa Panginoon mong Diyos, para sa Panginoon mong Diyos. Tingnan niyo mga kapatid kung ano po ang binali niya, ang kanyang binasa mismo. Pakinggan po niyong maigi. So, ikapitong adlaw na to, bisag unang adlaw na, sugod man tagtrabaho, Lunes. So, sabi niya, itong linggo, kahit unang araw yan ng isang linggo, pero nagtatrabaho naman tayo umpisa sa araw ng Lunes. Sabi niya, Lunes daw, ito mga kapatid. Ito na tong adlaw Domingo. Kaya ang ikapitong araw daw ay araw ng linggo. Ating pakinggan ang kabuuan. Kinahanglan mo pahuway ta na, o malandong ta sa pulong sa Ginoo, ampot ta, way pugat yung mga trabaho during Sunday. Kay adlaw na nga balaan. Adlaw na nga ipapahulay. So ano daw? Ang linggo, ayon daw sa pinag-uutos ng Diyos, ikatlo, na ang linggo ay araw na banal. Kung ang pare ay nakikinig ngayon sa video ito, pwede ba, Padre, pakipadalahan mo ako ng bersikulo sa Biblia na ang linggo ay araw na banal. At saka araw ng kapahingahan. Okay? Sana naman, nakikinig kayo. Ito po sa bandang gilid mga kapatid, ito yung katisismong kanyang binasa. Gusto ko lang po ma-correct ang bagay ito kasi hindi naman tayo nanunuligsa, kundi ito po'y pinadala sa atin ng video at hiningian po tayo mga kapatid ng reaksyon sa video pong ito. Well, atin pong bibigyan ng reaksyon. Isa-isahin po natin to ang mga punto para po magiging mas malinaw. Na ngayon, ito po ay galing sa kanya at narinig naman ninyo at ano po bang sabi at masasabi ng Biblia. Tuloy natin. Kung amigo, sugo, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ini, muna musimba ta. Kada Domingo. Musimbit ang buong buhaton na to, musimba kita sa Ginoo dito sa iyang simbahan. Sa panahon mo, kapil kitag santos nga misa. O sa ikapito ka adlaw, mao ang balain nga panagtigop alang sa Ginoo nga imong Diyos. So, ikapitong adlaw na to, bisag unang adlaw na, sugod na. So, sabi niya, ang ikapitong araw natin, ibig sabihin niya yung linggo, kahit unang araw yan, pero kasi nga daw mag-umpisa magtrabaho Lunes, ikapito pa rin ang linggo. Tuloy natin. Tagtrabaho Lunes, kapito na tong adlaw Domingo. Kinahanglan mo pahuway ta na, o malandong ta sa pulong sa Ginoo, ampo ta, way pugat yung mga trabaho during Sunday. Okay. Narinig na po ninyo mga kapatid. Balik po tayo sa atin pong PowerPoint. Tingnan natin ang punto pong ito. Okay. Isa-isahin po natin ha. So dito mga kapatid, atin pong nakita na binasa niya sa katisismo. May katisismong Cebuano, may katisismong Tagalog din naman.
So ang sabi dito, tandaan mong ipangilin ang araw ng Sabat. So ang Sabat para sa kanya, linggo. Pero baliktad. Bakit? Sabi kasi ng katisismo nila mismo, 6 na araw kang gagawa at isa katuparan ang iyong mga gawain, ngunit sa ika-7 araw. Siya rin nagsabi na kahit ang linggo hindi daw ika-7 araw, pero Lunes nga daw kasi nag-umpisa silang magtrabaho, kaya ika-7 pa rin linggo. Mga kapatid, hindi sinabi ng Biblia kung saan ka mamili ng araw na unang itrabaho mo, magbilang ka nun ba? Mamili ka ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, ang ika-7 araw. Kung mag-umpisa ka ng Martes, di Lunes naman ika-7 araw mo. Kung mag-umpisa ka ngayon ng Miyerkules, ang ika-7 araw mo Martes. Sinabi ba ng Panginoong Diyos na bahala na kayo mamili kung anong araw kayo mag-umpisa magtrabaho at ang ika-7 kung saan man papatak ang inyong ginusto, ayun na ang matutupad, hindi na yung sa Diyos. Mga kapatid, yan po ang isang malaking kamalian sa napakarami pong mga tao sa ating panahon kasi ang sinusundan tradisyon. Ang atin pong itinuturo dito, yung katotohanan ng sinabi ng Biblia. Pakinggan nyo po, binasa ng pare, the priest read, ikatlong utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, kaya sisimba tayo bawat araw ng linggo. Ang mga Romano Katoliko, mga kapatid, ay meron po silang 10 Commandments at ito po ay nakasulat sa harap mismo ng kanilang simbahan. May malalaki po, mga kapatid, na 10 Commandments na para may mga bitak-bitak na para din tinamaan ng kidlat. Ito ang inyong mababasa doon sa kanilang 10 Commandments. Ito, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ang tanong ko po sa inyo, Mr. Pare, ay ganito po. Saan mabasa itong 10 utos ninyo sa Biblia na nagsasabing mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin? Wala kang mababasang ganyan sa Biblia, mababasa lang yan sa tradisyon ng Iglesia Katolika na wala sa Biblia. Ang mga membro po ng Iglesia Katolika Romana na nakikinig po ngayon, buksan po natin ang ating mga puso at kasipan. Huwag po kayong kumampi kahit alam naman ninyong mali, dapat magbago at dapat magsisi. Bakit? Sapagkat hindi ang pare ang magliligtas sa inyo. Pwede pa nga kayong mapahamak yan eh. Tulad nito, ang itinuturo mali-mali naman. Sinabi po sa kanilang 10 utos. Kanilang 10 utos to ha. Kaya nga po ako nananawagan sa lahat ng pari, sa lahat ng madre, sa lahat ng mga bishop, mga cardinals, kahit pa po Santo Papa, o kahit sino pa mga Catholic Fidipinter, tulungan po ninyo ako. Saan ba sa Biblia mababasa yung 10 utos ninyo? Anong aklat? Anong kapitulo, anong bersikulo o anong mga bersikulo mabasa itong salitang mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin? Anong bersikulo yan mababasa? Okay? Sana po clear sa inyo yan. Now, sinabi ng pare ang dahilan kung bakit daw linggo sila nangingilin. Ito ang dahilan ng pare. Araw ng Lunes kasi tayo unang nagtrabaho, kaya linggo ang ika-7. Ngayon, lumaki patuloy ang problema. Saan mabasa sa Biblia na mag-umpisa kang magbilang sa Lunes, na ikalawang araw naman yan sana sa paglalang ng Diyos, mag-umpisa ka sa Lunes para ika-7 araw linggo? Saan yan mabasa na itinuro ng mga apostolis o mga disipulo o ng mga propeta hari ng mga manunulat ng kasulatan o kay Kristo mismo o sa Diyos Ama o Santong Espiritu o baka mga angheles na nagsabi mag-umpisa kang magtrabaho sa Lunes para ika-7 araw linggo? Saan yan sa Bible? Wala. Ito ngayon ang problema. Sa kanilang 10 utos, mangilin ka tuwing linggo, wala din po yan sa Biblia, mga kapatid. Kaya ang sabi niya, kaya sisimba tayo bawat araw ng linggo, wala po ito sa Biblia, tradisyon na lang po ito ng tao, mga kapatid ko. Okay? Ako, gusto ko po, mga kapatid, yung hayagan. Kasi dito, ito yung katisismo eh. Oh, bubuksan ko sa inyo ang katisismo ha. Ito yon. Ayan, ito yung katisismo. Ewan ko kung makikita nyo, mga kapatid, mababasa ninyo yan. Oh, yan nandyan yung daliri ko eh. Oh, yan oh. Ayan oh. Clear ba sa inyo? Mababasa nyo ba yan? Oh, yan, sinabi mangilin ka. Sabat po ang sinabi diyan. At alam nyo po ba sa bandang ibaba? Ang Sabat na tinutukoy niya, Sabado. Nakikita niyo po ba yan? Ito. Yung daliri ko po dyan, sa dulo ng daliri ko. Katisismo po yan, no? Ang mabasa mo dyan, Sabado. Kaya lang, iniiba ng pari ang pagsabi niya. Ang pagsabi niya, mga kapatid, ay linggo na.
Samantala, sa mismong katisismo na atin pong binabasa, dito mga kapatid, katisismo ito ng Iglesia Katolika, Sabado talaga, word for word. May isa pang Katoliko nagsasabi, hindi ibig sabihin Sabat, Sabado na. Mga kapatid, hindi lahat ng Sabat, Sabado. Kasi ang ibig sabihin ng Sabat, kapahingahan. Pero ang Sabat na ikapitong araw, ang tinutukoy Sabado, hindi Linggo. Yan po ang malinaw na katotohanan. Mismo si Mr. Talibong, nagalit na lang ito eh. Lagi na lang niyang ipinalalabas yung mag-public apology na daw si Evangelist Dizon. Ang sinabi ko kasi, kung mabasa ninyo sa Biblia na itong inyong sinabing 10 utos na mangilin ka tuwing Linggo at Pistang Pangilin, kung mabasa niyo ito sa Biblia, mag-apology ako, hingi ako ng sorry sa inyo, plus titigil na ako. Pero ang tanong ko sa inyo, nabasa na ba ninyo kung saan mabasa itong 10 utos ninyo? Hanggang ngayon, mismo ang pari, walang mabasa. Hanggang ngayon, si Mr. Talibong walang mabasa. Yung national researcher na si Kaburnok na mali-mali naman, wala din pong mabasa. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, paano mag-apology ang isang tao habang itong 10 utos na ninyo ay hindi tama at totoo? Ang tama nga niyan, kayo ang mag-apology sa mga tao sapagkat ang itinuturo ay mali. Pasensya po kayo mga kapatid, hindi po tayo dito mga kapatid nangahatol, hindi po tayo dito nagagalit, kundi atin lang po mga kapatid gustong ituwid kung ano po yung mali, sapagkat liban lamang salita ng Diyos ang atin pong sundan, kapahamakan ang kapatutunguhan. Ito pa po, yan ang sinabi ko sa inyo. Pagpasok pala nyo sa simbahan, may 10 commandments na sila. At sa 10 commandments nilang ikatlo, ito nga, mangilin ka tuwing Linggo at mga pistang pangilin. Isipin nyo, Ben, mangilin ka tuwing Linggo, anong bersikulo sa Biblia yan? Hindi lang po itong 10 commandments na inyo pong mabasahan ng ganitong klaseng mga 10 utos nila, kundi kahit pa nga po makapatid sa Batangas, no ako'y pumunta, may nakita akong 10 utos na ganito, ito po ikatlo, medyo natabo na lang nitong bakod nila, pero makita naman at mabasa. Mangilin ka kung Linggo at Pistang Pangilin. Saang bersikuluan niya? Ngayon, sa mga kapatid natin na mga Batanggenyo, diyan po sa Batangas, ako po may tanong sa inyo, saan bagaan niya mabasa ang pagkasabi na ikaw ay mangilin tuwing Linggo at Pistang Pangilin? Abay, wala ho tayong mabasa gayaan. Bakit po? Sapagkat una, wala sa Biblia, ikalawa, tradisyon lang po ng Iglesia Katolika yan. Ngayon, ang katanungan po, ano po bang susundin natin? Tradisyon at utos gawa ng tao o ang sa Diyos? Ito na po yung panahon na dapat po mabuksan ang puso't isipan ng maraming tao. Ito po mga kapatid, isang 10 commandments pag nakita ko sa iba na namang parokya to. Ito yung kanilang 10 utos. Mangilin ka tuwing Linggo at Pistang Pangilin. Sabi po ng Marcos 7:7, ang sabi, in vain do they worship me, teachings us doctrines, the commandments of men. Wala sa Biblia itong mangilin ka tuwing Linggo. Doktrina na lang po yan ng tao, mga mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Wala po sa Bible. Kung ating palakihan, makita nyo ganito. Mangilin ka tuwing Linggo at Pistang Pangilin. Wala sa Bible. Kaya nga po, meron tayong isang topiko ng 10 utos ng Diyos at 10 utos ng Romano Katoliko ay ating ipinagahambing. Halimbawa, tingnan nyo yung pagkaiba. Sabi pa ng Exodo 20, talatang 3. Una, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ang kanilang 10 utos itong nakalagay, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Bangkapareho lang ang pinakabuod at punto. Number 2, huwag kang gagawa para sa iyo ng mga ribulto at larawan, huwag silang yuyukuran. Nawala na dito yung utos na to. Bakit? Kasi guilty talagang Iglesia Katolika Romana dito sa katotohanan mga kapatid, sila naman talaga ay gumawa ng mga ribulto, gumawa ng mga larawang kanilang niyukuran. Di lang nga niyukuran eh. Ano pang ginagawa? Ipinagpuprosesyon pa, hinahalikan pa. Mahal kong mga kapatid, yan ang sinabi ko sa inyo na kung ihambing ninyo ang 10 utos ng Diyos original sa 10 utos ng Iglesia Katolika, makita nyo agad ang malaking diferensya. Tuldok ni Kudlit sa kautosan di mawala. Yan pa kayang ikalawang utos ng Diyos ang wawalain? Kalaking nangyari. Hindi lang po tuldok ni Kudlit ang nawala, kundi buong kautosang ikalawa. Ito pang masaklap. Ang ikatlong kautosan, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Nawala na po yan mga kapatid. Ano po ang nangyari? Ito, mahal kong mga kapatid, mangilin ka tuwing Linggo at Pistang Pangilin ang naging ikatlong nilang utos. Which is wala naman talaga yan sa Biblia. Kahit pa sabihin, ang sabi kasi nila, ano kasi yun Biblia ng Protestante yan. Kapatid, ang Protestante, walang sariling Biblia. Ang mga Katoliko, walang sariling Biblia.
Mayroon tayong mga different versions na ito po ay nililimbag ng anumang sikta at denominasyon, pero hindi kayo may-ari ng Biblia. Diyos ang may-ari ng Biblia. Kung atin pong basahin ay kaapat na utos, alalahanin mong araw ng Sabat upang ipangilin, ang kapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Dito ating makita na ikapitong araw ang Sabat. Dito na wala ng salitang Sabat, dapat ikapito, ginawa pa nilang linggo. Ito yung paghahambing na kung ating gagawin mga kapatid, makita mo agad kung ano ang malaking pagkaiba. Ngayon, kayo magagalit sa walang kadahilanan, kayo magagalit sa samaang loob sa akin sa walang mabuting kadahilanan. Kapatid ko, kaibigan, kung kayo po ay gusto ng kaligtasan, dapat po mag-isip kayo, huwag lamang sa kung anong sinabi ng pare o Catholic Faith Defender. Ang iba kasi nagsasabi, ang mga protestante ay naninira lang kasi kailangan nila ng maraming membro. No. Kahit kailan hindi makakonverti ang isang tao ng isang tao, liban lamang kung ang Diyos ang gagawa niyan. Pakinggan niyo, mahal kong mga kapatid. Hindi tayo nangangarap para magkonverti. Hindi ko nga kay kilala eh. Mabuti pa kayo, kilala niyo ako kasi nakaka-broadcast tayo ng ganito. Hindi totoo, mga kapatid, yung puntong yan. At kung ang tao man ay tutugon para sa Panginoon, ay pagpili ng tao yon. Ito pa. Kung atin pong papansinin, ginawa nilang linggo sa halip pong ikapitong araw. Yan ang makita mo sa kanilang mga simbahan. Yan ang paghahambing. Ngayon, merong dalawang Sabbats dito mga kapatid na kung inyo pong papansinin, dalawang Sabbats in the Christian world. Sunday Sabbath nila at saka Seventh-day Sabbath. Na ang tanong ko sa inyo, ilang araw ba ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa? Alam niyo yan, 6 na araw. At pagdating sa 7 araw, ang Diyos ay nagpahinga sapagkat kumplito na ang kanyang paglalang. Ngayon, ang sa Iglesia Katolika ay first Sunday. Hindi ka pa nga nagtrabaho, nagpahinga na? Mga kapatid, malinaw yan na sinasabi sa kasulatan na ang 7 araw ay isang Sabat ng Panginoon. Pakinggan niyo po sa wikang Ingles, itong sinabi ng Genesis. Katatapos lang po ng paglalang. And so the whole universe was completed. Verse 2, by the 7th day. Hindi po first day. Ang Sunday kasi one, no? First day ang Sunday. By the 7th day, God finished what He had been doing and stopped working. Kasi tapos na ang kanyang pagtrabaho, tumigil na siya at nagpahinga na. Verse 3, He blessed the 7th day and set it apart as a special day. So, ang 7th day, ang special day. Ang katwiran kasi ng pare, ang Monday naman daw kasi ang unang araw ng pagtrabaho nila, kaya magbilang ka sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, bumalik tuloy sa Sunday. Sa halip na dinaanan mo na yon, bumalik tuloy kasi ang gusto nila, Sunday ang kanila. Kasi by tradition. Ang sabi naman niya, ng pare, siyempre, Monday tayo unang magtrabaho, kay 7 araw pa rin linggo. Para bang grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, grade 7, balik grade 1. Hindi po tama yon kapatid. Now, ang sinabi ng Diyos, 7th day, hindi niya po sinabi, Monday ka mag-umpisa. Kaya nang sabi niya, unay, kalawa, katloy, kaapat, kalima, ika-6, magtrabaho ka pang 7 pahinga. Very logical yon. Ngayon, ang Sabat po mga kapatid, kung inyo pong titingnan ayon sa sinabi ng pare, 3 utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, wala sa Biblia ito, pero nasa tradisyon ng Iglesia Katolika. Ngayon, kung kayo'y gustong mabuhay doon sa tradisyon at wala sa Biblia, at ang Biblia ayaw ninyong tanggapin kasi ayaw ninyong mamulat kung ano ang katotohanan, abay hindi ko pagpiliin inyo yan. Sabi ng pare, 3 utos, alalahanin mong araw ng Sabat upang ipangilin. Ay pangilang araw ang Sabat? Mismong katisismo, atin pong binasa, 7 araw ang Sabat. Ito, pang 7, Saturday. Hindi Sunday. Ang Biblia ay malinaw nagsabi sa atin, nilalang ng Diyos, unay, kalaway, katloy, kaapat, kalimay, kaanim, ang langit at ang lupa at ang pampito'y araw na kung saan siya nagpahinga, pinaging banal, at ang araw po ito'y kanyang binasbasan. Ang 7 araw, hindi po unang araw, kapatid. Sana po naging malinaw sa inyo yan. Yan po ang sinabi ng Biblia. Balik tayo. Nagkaroon po tayo ng paghahambing na pag-aaral, malaking pagkakaiba ang tunay at huwad. Totoo po yan. Sa Romano Katoliko, ang 10 Commandments nila, ito pong nandito po sa bandang kaliwa ko at kanan po sa inyo. At ang sa Diyos naman, ang 10 Commandments na sulat kamay mismo ng Diyos. Alin ang inyo pong sundin? Ang tradisyong 10 utos na wala sa Biblia, wala at hindi pinag-utos ng Diyos? O dito tayo sa kautosang ipinag-uutos ng Diyos? Mamili po ang tao. Ang akin dito mga kapatid, kung ano lang po ang katotohanan at mga kaibigan, yan lang po ang aking inilathala sa inyo.
Nagkaroon po kasi ng batas at akin na po itong pinaliwanag ng marami at maraming beses, mga kapatid. Meron pong dalawang batas na nangyari. Ano pat ang pangyayari ay nilukupan at nilukuban po ang buong sanglibutan. Halimbawa, merong civil law or civil decree at saka religious decree. Ang civil decree is ang emperador ng buong mundo ng Roma. Mahal ko mga kapatid, si Constantino noong Marso 321, kanya pong ipinag-utos. Ang katulad ng ganito ay ating mabasa. Sa gagalang-galang na araw ng araw, hayaang mamahinga ang mga pinuno ng batas at mga taong nanirahan sa mga lungsod at ipasara ang lahat ng mga pagawaan. Yan po ang decree ni Constantino. Ayon po mga kapatid sa ating mabasa sa Encyclopedia Wikipedia, ito po ang sinabi, Emperor Constantine. It was Emperor Constantine who decreed that Christians should no longer keep the Sabbath and kept only to Sunday, the later part of the first day of the week, calling it Venerable Day of the Sun. So anong ating mabasa? I-type lang po ninyo mga kapatid. Emperor Constantine who changed Sabbath to Sunday. Dito, ang iyong mababasa na ang pagsamba ng mga Kristiyano ay Sabbath, sabi niya, itigil nyo na yan at ang kanila pong pamamahinga, linggo na. Kaya ang unang nagbigay mga kapatid ng pag-change ng Sabbath to Sunday sa isa pong secular, sa isang civil na batas ay si Constantino. Pero ang tanong, ano naman ang papel ng Iglesia Katolika? Ito talagang ginawa. Ang kabanalan ng araw ng Sabado, inilipat sa araw ng Linggo. Ang Linggo, mga kapatid, o ang kabanalan ng araw ng Sabado, inilipat sa araw ng Linggo. Ang Linggo na ngayon ang tinawag nilang Lord's Day. Araw ng Panginoong Diyos. Araw na banal tulad nung sinabi ng pare na hindi mo mabasa sa Biblia. Isa pa sa katuwiran, kanilang ikinakatuwiran. Kasi nga daw si Kristo nabuhay sa araw ng Linggo. Isa na naman dito. Kailan sinabi ng mga alagad, ng mga disipulo, mga apostolis, o ni Kristo mismo, ng Diyos Ama, Espiritu Santo, o ng anghel man, o kung sino't anumang talata ng Biblia, na pagka ang Kristo ay mabuhay sa araw ng Linggo, palitan na ninyo ang utos ng Diyos. Walang ganon. Walang ganon, mahal kong mga kapatid ko at mga kaibigan. So, sino po ang nag-change ng kapahingahan, ang pagsamba? Dapat sana mga kapatid araw ng Sabat. Pero ang sabi niya, Emperor Constantine who decreed that Christians ang totoong Christians mga kapatid ay nangingili ng Sabat. Hindi katulad ng sinabi ng pare, pagtutukang Kristiyano, Linggo. Hindi. Pagtutukang Kristiyano, Sabat. Kaya lang, may isang Kristiyano din naman. Anong klase Kristiyano? Linggo kung mangilin. Anong sinabi ni Constantino? Pakinggan niyo uli ha. Constantino decreed that Christians should no longer keep the Sabbath. So ano na pinag-utos? Oy, wag na kayong mangilin pa at magpahinga sa araw ng Sabbath. Ano na lamang? Sunday. Only to Sunday. Bakit Sunday ang kanyang gusto? Kasi si Constantino sumasamba sa araw. Kaya nga ang tawag niya sa first of the week, calling it Venerable Day of the Sun. Araw ng araw. Venerable Day of the Sun. Ngayon, ano naman ang religious decree? Pakinggan niyo mapatid ang religious declaration. Mabasa ito sa Convert Catechisms of the Catholic Doctrine, question and answer pa itong mga kapatid. Which is the Sabbath day? A. Answer. Saturday is the Sabbath day. Yan ang mabasa mo dito, mga kapatid, mismo rin sa katekismo, sa katekism. Dito. Sabat ang mabasa mo. Totoo naman talaga, Sabado eh. Ang mabasa po ninyo dito, mga kapatid, ipakita ko sa inyo po ulit. Ito, okay? Sabado naman talaga ang inyong mababasa. Nakita niyo yung dulo ng daliri ko? Ayan. Sabado talaga ang mababasa mo dyan. Ito pong sinabi dito, babasahin ko ha. Sa ikatlong utos ng Dekalogo ay inihayag na ang kabanalan ng Sabado. Ang ikapitong araw ay araw na ganap na pamahingang nakatalaga sa Panginoon. Ginawa ng kasulatan na ang kautosang ito ay maging alaala ng paglala. Sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng naroon, at sa ikapito, nagpahinga. Ito, nagpahinga. Pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabado at pinaging banal niya. Yan ang nakalagay. Pero anong nangyari? Na Saturday naman pala. Nangyari at ituloy. Why do we observe Sunday instead of Sabbath? Answer. Because the Catholic Church, excuse me, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Yung salitang transferred, kapatid, wala yung authority galing sa Diyos. Gawa-gawa lang po nila yan at wala sa Biblia. Ito pa, sun worship. Paano po nagiging instrumento ang Romano Katoliko ang pagsamba sa araw ng Linggo? Pakinggan niyo mapatid. Galing din po naman to sa Encyclopedia Wikipedia at mabasa sa Encyclopedia Britannica.
Pakinggan niyo po. Sunday was the day set aside in the Mithra. Sino ito si Mithra? Ito yung Diyos ng mga paganong Romano. Called as its official day to assemble together to worship its sun deity. So, ang mga Romano na nung araw, sumasamba na sa Diyos na araw nila. Constantine worship Christosilios. Si Constantino mismo ay sumasamba sa Diyos na araw. Ano ibig sabihin ng Christosilios? Which means Christ, the true Son. The Roman Catholic Church, ito na, Romano Katoliko kung saan ang pari, sakop dito. The Roman Catholic Church venerates, anong venerates ibig sabihin? Worship. Venerates, worship the Sun, Sunday, as its Sabbath even today. So bakit ang Romano Katoliko sumasamba mga kapatid? Sapagkat sumasamba sila sa Diyos na araw, hango at galing din kay Emperor Constantino, kaya nga po ang Romano Katoliko ay galing sa imperyo ng Roma. Kaya nga tinawag Romano Katoliko kasi ang imperyo ng Roma ang gumawa na Romano Katoliko ang state church ng mga paganong Romano Katoliko, kunwari na convert sa Kristyanismo. So, sino daw mga kapatid ang nagdala nitong araw ng linggong pagsamba sa Kristyanismo o Christianity? Iglesia Katolika. Tuloy nating basahin. The Roman Catholic Church venerates Sunday as its Sabbath even today. That's true. And has handed it down Christianity. Hanggang ngayon, no? February 17, 2018, ito mga kapatid na update. Tuloy. Ito yung mabasa ninyo dito sa katisismo. Ito yon. Kung inyong mapansin mga kapatid, ito yung ikatlong utos na binasa ng pare. Okay? Ito yung ikatlong utos na binasa ng pare. Tandaan mong ipangili ng araw ng Sabat, 6 na araw kang gagawa at isa katuparan ng iyong mga gawain. Ngunit, sa ikapitong araw ay araw na pamahingang nakatalaga sa Panginoon mong Diyos, huwag kang gagawa ng anuman. Kaya lang, kanya na pong hirit doon ay, kaya nga, Lunes naman tayo nag-umpisa magtrabaho, kay kapitong araw natin, Linggo. Pero wala kang mabasang Linggo dyan. Galing mismo sa katisismo. Ito, daliri ko pa itong nandito mga kapatid. Na ngayon, inyo po yung mabasa, atin pong palakihan mga kapatid. Yan ha? Number 1, araw ng Sabat. Tingnan ninyo. Sa ikatlong utos ng Dikalugo ay nihayag ang kabanalan ng Sabado, ang ikapitong araw ay araw na ganap na pahingang nakatalaga sa Panginoon. Sabado naman talaga. Ginawa ng kasulatan na ang kautosang ito ay maging alaala ng paglalang sa loob ng 6 na araw na ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng naroon, at sa ikapitong nagpahinga, pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabado at ipinaging banal niya. Hindi po Linggo. Katisismo nyo mismo ay atin pong matungay at mabasa kung ano ang katotohanan. Kaya lang, nasa katisismo, bakit ang Katoliko Linggo? Ito ang dahilan. Okay? Pansinin nyo na, Sabado yan. Ano ang nangyari mga kapatid sa Sabado naman sana ang inilagay sa katisismo? Kung ating pansinin, sinabi yan na Sabado, itong ikalawa, sinabi din Sabado, ang araw ng pahinga at araw ng pananambahan. Pero ang tanong malaki ay bakit naging Linggo? Ito mga kapatid, pagbubuod. Nakita niyo itong pagbubuod? Okay. Ang sinabi dito, papalaki pa natin to. Ayan. Ang sinabi po sa pagbubuod, ipangilin mo ang araw ng Sabat upang pabanalin mo ito. Ang ikapitong araw ay magiging ganap na pamamahinga nakalaan sa Panginoon. Anong ginawa nila? Ito, ang Sabat na siyang naglalarawan ng rurok ng unang paglalang ay pinalitan ng Linggo. Tanong ko sa inyo, kailan inutos ng Diyos ng Linggo ang siyang kahalip o pampalit sa araw ng Sabado? Wala pong ganon mga kaibigan. Minamahal. Ang pinag-uusapan po natin dito, hindi house and lot, hindi bahay, hindi lupa, hindi trabaho, hindi pagkain. Kaligtasan mo ang ating pinag-uusapan dito. Kung atin pong pansinin, Sabat ang itinuro mismo ng katisismo. Kailang ang malaking problema, pinalitan ng Linggo. Ang dahilan, kasi si Kristo ay nabuhay sa araw ng Linggo, ano pat kanilang pinalitan? Tanong, kailan niya sinabi ni Kristo, palitan yung utos ko pagka ako'y nabuhay sa araw ng Linggo? Walang ganon. Bakit? Ang utos ng Diyos eternal hindi nagbabago. Mga kapatid ko, ito ngayon, ikalawang sinabi ng pare, the priest said, kaya sambahin natin ang Diyos sa araw ng Linggo. Bakit daw? Ito ang araw na ikapito, araw na banal. Kahit kayo magbilang sa inyong kalendaryo, hindi naman talaga Linggo, ikapitong araw. Unang araw ang Linggo. Rason nila, ay kung pumunta tayo sa opisina, di ba Lunes?
Di ba kung mag-aral kayo, di ba Lunes? O kaya, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Ikapito. Bakit? Sinabi ba ng Panginoon, pagka mag-opisina ka, mag-umpisa ka na doon magtrabaho, magbilang? At kung ikay mag-aral ng grade 1, grade 2 hanggang kung ano man yan, umpisahan ka magbilang ng Lunes, Ikapitong araw mo Linggo? No! Ang Linggo, mga kapatid, mahal kong kaibigan, choice na lang po ng tao yan. Yung pagtrabaho ng Lunes, choice na lang po yan. Tulad limbawa, iba po ang pagpili sa dako po ng kamusliman sa kalagitnaan, mga kapatid, ng silangan. Okay? Ang kanila pong kapahingaan doon ay Sabado at saka Biyernes. Sa Pilipinas naman ay Linggo at saka Sabado. Sa Amerika, Linggo din naman at saka Sabado. Kaya pagpili po ng tao yan. Pero ang tanong, kaninong pagpili ang dapat po mamutawi at masunod? Sa tao ba o sa Diyos? Siyempre, hindi tao, ang tao hindi Diyos. Kaya ang dapat masunod, ang Diyos. Pero kung inyo pong pansinin, mga kapatid, ang kanila pong pagsamba ay ginawang araw ng Linggo kasi daw yun Ikapito. Ito'y malaking mali. Sa mathematics pa lang, bagsak na ito, wala sa tamang lohika. Ito, mga kapatid, ang mabasa natin sa Latina Vulgata. Meron akong Biblia ganito. Ang Latina Vulgata ang ating mabasa, mga kapatid, Sabado talaga. Ito, Exodo 20, talatang 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabado upang ipangilin. Sabado talaga. At yan din po ang nakalagay, mga kapatid, dito po sa katisismo. Meron ako nitong Latina Vulgata. Exodo 20, talatang 9. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. 20. Ngunit ang araw na Sabado ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa. 20. Sa 20 talatang 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at nagpahinga sa 7 araw na ano't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabado at pinakabanal. Catholic Bible na po yan. Mabasa din po sa Catholic Bible Version o Latina Vulgata. Kung nakikinig man ngayon si Pastor Goyo, okay? Pastor, di ba meron ka ding Bibliang Latina Vulgata? Pwede bang picturean mo yung Latina Vulgata mo, isend mo rin dito sa akin? May Latina Vulgata, mga kapatid, na Tagalog, meron din pong Cebuano. Okay? Ako meron akong Tagalog, meron din po akong Cebuano. Kaya kung atin pong babasahin ang Biblia, mga kapatid, ang linaw ng pagkasabi nito, hindi mapasubalian ng tao. Pwede kang mga tuwiran, pero hindi mo pwedeng baguhin yang araw ng Sabadong iyong mabasa. Ito pa, ang ikatlong utos, mga kapatid, na tandaan mong ipangilin ang araw ng Sabado, pinalitan nila ng Linggo, na hindi naman mabasa dyan ang Linggo. Okay? Ang mabasa mo dyan kamo, ito, Sabado. Dito sa ibaba, Sabado rin. Ang mababasa natin, hindi po araw ng Linggo. Sabi nga dito, kaya ginawa lang nilang ikatlo dito eh. Ang ikatlong utos ng Dekalogo, pag sinabing Dekalogo, Deka means 10. Okay? Dekalogo. Ibig sabihin, Sabado, kapatid, ang ikapito. Okay? Now, pinalitan nila ang araw ng Linggo just to make a little review. Ang ginawa nila sa araw ng Sabado, ito, ang Sabat na siyang naglalarawan ng rurok ng unang paglalang ay pinalitan ng Linggo. Anong dahilan? Tuloy natin. Na nagpalaala sa bagong paglalang sa sinimulan ng muling pagkabuhay. Ito nga, malaking tanong dito eh. Saan mabasa sa Biblia na palitan mo na ang araw ng Sabado ng Linggo kasi panimulaing buhay yan kasi si Kristo na buhay sa araw ng Linggo? Anong araw o anong bersikulo mabasa sa Biblia yan? Walang ganon. Ito pa, sinabi po ng pare, sambahin natin ang Diyos sa kanyang simbahan. Sasali tayo sa banal na mesa. Sasamba tayo sa araw ng Linggo dahil ito ang araw na banal. Wala yan sa Bible. Ito ang may tanong ko sa pare. Saan sa Biblia mabasa yung 10 Commandments ng Katolikong mangiling ka tuwing araw ng Linggo at Pistong Pangilin? Anong aklat? Anong kapitulo, anong bersikulo o anong mga bersikulo kasi gusto kong malaman. Okay? Gusto kong malaman kung gaano katotoo. Kasi liban lang mabasa mo sa Biblia, ang salita ng Diyos dapat ang siyang mamutawi, abay lahat ng yan ay hindi po pwede, mga kapatid, sabi mong sa Diyos, hindi naman sa Diyos. Ito, tuloy natin. Faith of our Father, sabi po ni Cardinal James Gibbons, isang Katolikong kardinal. You may read the Bible from Genesis to Revelation.
and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Wala kang mabasa. Basahin mong Genesis to Revelation, wala kang mabasa, which is true. Cardinal na mismo ang nagsabi. Ito pa, the scriptures enforce, ibig sabihin ipinag-uutos ng scripture, the religious observance of Saturday, hindi Sunday. Ito mga kapatid, awit at kasaysayan o salaysay ng pasyong mahal na kung basahin ng sino man ay sukat ni pag-alab ng pusong mambabasa. Ito po ang pagkasabi. Page 5 to ng pasyon ha. At sa inisis na libro na lalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo kaarawan ng Domingo. So ano daw unang araw nag-umpisa ang Diyos maglalang? Domingo. Tinutuot sinihasat ng Santa Iglesia ang dilag o sinihasat ng Iglesia Katolika. Ang sa Hineses na sulat, ani ay pawang tapat at Diyos ang nagpayag, Diyos ang may sabi. 6 na araw ay bago na nayari itong mundo, 10 nang gawin ang tao, nagtahan sa 7. Itong Diyos na totoo, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain at kaya ay ipinagbilin na talimahin ang Sabado'y ipangilid. Nandyan yan sa pasyong mahal. Kaya mga kapatid, kung atin pong pansinin, wala po talaga mga kapatid na mababasa kang linggo. Ito pa, St. Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995. Perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did happen in the first century. Ano daw mga kapatid ang bloodiest at saka revolutionary change na ginawa ng Iglesia Katolika? Ito yun, tuloy natin. The holy day, the Sabbath was changed from Saturday to Sunday. Hindi lang po mga kapatid, ang katisismo na nagsabi na ang Sabado pinalitan ng Iglesia Katolika, mismo ang St. Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995, iyong mababasa. Di lang po yun. Ito pa ang sinabi sa atin, mismo ng ating kalendaryo. Ang first day of the week, Sunday. Ang sa Diyos, mga kapatid, ang seventh day of the week, Saturday. Sabi po, pagdating natin sa bagong langit at bagong lupa, ang pagsamba natin doon ay araw pa rin po ng Sabbath. New heavens, new earth. Verse 23. From one month to next, and on Sabbath after Sabbath, everyone, every living thing will come to this holy place to honor, worship me as God of all. This is my word to you. Ang linaw mga kapatid ang sinabi ng kasulatan. From Sabbath to Sabbath, sasamba tayo sa Panginoon. Paano mo magawang Sabbath? Pinalitan muna ng linggo. Kaya yung sabi nila na ang Sabat wala na, pinalitan ng linggo, gusto kong malaman yan, anong bersikulo yan sa Biblia. Kasi ang mabasa sa Biblia, 7th day of the week, mga kapatid. Bakit? Kasi una, ikalawa, ikatlo, ikapat, kalima, ika-6, ang Diyos ay gumawa ng langit at ang lupa at papitong araw, tapos ng kanyang paglalang, ang ginawa na lamang niya, ito pong araw na ikapito, sinabi niyang alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilid. Sino may sabi? Diyos. Sino nag-utos? Diyos. Sino nagsulat diyan ng 10 utos? Diyos. Sino nag-utos ng araw ng Sabat dapat ipangilid? Diyos. Sino nagsabi na dapat alalahanin? Diyos. Saan mabasa sa Biblia alalahanin mong araw ng linggo upang ipangilid at mga pistang banal? Wala yan sa Bible. Eto pa. Mula yan sa creation. May mga Sabat na mga naalis sa Biblia, kapatid, tulad ng Oseas 2:11, Isaiah 1:13, Lamentaciones 4:5 at 6, na ito po'y pinalimot ng Panginoon kasi maraming klaseng Sabat. Ikapitong araw, sa ikapitong taon, ay Sabat para sa lupa, sa ikasampung araw, sa kapitong buwan, bawat taon, ay pamingang Sabat para sa mga Hudyo, at sa 50 years, 49, 7,49 years, pang 50 years, jubilyo, kapahingang Sabat para sa mga lipin. Yun ay mga tinatawag na ceremonial Sabbaths, mga seremonyas ng mga Sabat na idinagdag na lamang pagkatapos ng angkay ng kasala. Pero yung Sabat ng Panginoong isinulat niya sa 10 utos, creation Sabbath ang tawag niyan. Bakit creation Sabbath? Kasi 7 araw ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. At sa pang-7, kasama ang Sabbath sa creation. Chapter 1 pa lang po yun, at saka chapter 2. Ang tao nagkasala, chapter 3 na lang. Hindi pa nagkasala ang tao, nandyan na po yung 7 araw na tinawag na Sabbath, araw na kapahingaang ipinagpahinga ng Panginoon o itinigil ng Diyos sa paggawa sa madlang paglikha at paggawa niya ayon sa kasulatan. Wala ang linggo. Sabi po ng Galatia 3, God's promise to save through faith. And God wrote this promise down and signed it. Could not be cancelled or changed.
when God gave the 10 Commandments. Ano daw ang 10 Commandments ng Diyos? Cannot be canceled or changed. Isa na dito sa 10 utos ang araw ng Sabat. Balikan natin. Sabi po ng Catholic priests, Roman Catholic priest said, ikatlong utos ng katisismo, ipangilin ang seventh day. A seventh day, Sunday, ang tinutukoy niya. Araw na banal para sa Diyos. Walang katotohanan po yon. So ang sabi ng pare, kahit daw ang linggo ay unang araw naman talaga ng isang linggo, pero ang kanya pong pihit, Lunes naman kasi tayo mag-unang magtrabaho, kaya okay na rin kapitong araw linggo. Sino may utos sa iyo niyan? Minsan hindi Diyos ang nagsabi. The priest said, kahit Sunday, first day of the week, pero Monday naman tayo umpisang magtrabaho, Sunday pa rin ang araw na banal. Tama po ba? Ang sagot, mali. Anong tama? Yung nakatala sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia. Hindi yung kung anong utos at sinabi lang ng tao. Mga kapatid ko at mga kaibigan, kayo pong nanonood po ngayon, malina po ba sa inyo ang ating pong pag-aaral po ngayon? Kung mangyari mga kapatid, kayo po ay magmensahe sa atin po dito at mag-comment po kayo, purihin ang Panginoon at maliwanag ang kanyang salita at ang kanyang salita na inyo pong napakinggan, na bless po kayo. Na bless po ba kayo mga kapatid? Say amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa inyo, sa akin, sa ating lahat. So, akin pong basahin mga kapatid ang mga ilan ditong komentaryo tulad po ni Bonnie Manaw. Mark 2:27, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Okay? Limuel Fernando, Psalm 35 and 6, every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him and not unto His words. Lest He reprove thee and thou be found a liar. That's true. Okay. So mga kapatid, mag-comment po kayo, magpadala po kayo ng mensahe natin sa ating pong programang ito at ako po ay naniniwala by God's grace ay pagpapalain po tayo ng Panginoon. As long tayo po ay magpatuloy kung anong tama, hindi po yung utos ng tao, tradisyon ng tao, kundi ayon sa sinabi at inutos ng dakilang Diyos. So ang kautosan ng Diyos cannot be concealed, cannot be changed when God gave the 10 Commandments. When God gave the 10 Commandments, yung ibinigay niya, naibigay na niya. Hindi na po niya pwedeng ikansila at hindi po pwedeng mabago sapagkat Diyos ang nagsabi, Diyos po ang dapat masunod. Yan po ang ating Jesus is Coming Again Media Ministry. Sinagot po natin ang video na pinadala po sa atin at ang Diyos noon ng langit ang magpala sa inyo, sa akin, sa ating lahat sa patuloy po nating sama-samang pag-aaral dito po sa salita ng Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Ama, salamat po sa inyong dakilang mga salita. Purihin po kayo magpakailan-kailanman sapagkat kayo ang Diyos at Panginoon ng aming mga hiram na buhay. Pagpalain po ang bawat isang nanonood, mga mananaliksik ng katotohanan, pagpalain at tulungan na ang bawat isa, Panginoon, ay magiging masinop pagdating sa pag-alam, pagtukoy, pagsuri ng mga katotohanan na magdadala sa amin sa sigurado o tiyak na kaligtasan. Purihin po ang inyong pangalan magpakailan-kailanman sapagat ang lahat ng ito ay aming lubos na pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat mahal kong mga kapatid at mga kaibigan sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong Jesus is Coming Again Media Ministry. Ako po inyong kapatid kay Cristo Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na panunood sa ating pong Jesus is Coming Again Media Ministry. Marami pong salamat at ang Diyos nawa ng langit ang magpala po sa ating lahat. At sa muli po, kung kayo mayroong katanungan, magpadala po kayo. Huwag niyong kalimutan, sundan po natin ang ating pong YouTube, Watch Party, share, subscribe, at ang ating pong programa ay magpapatuloy sang-ayon din po sa inyong suporta sa biyaya at pagpapala ng Panginoon. Marami pong salamat. God bless us all. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Jesus is Coming Again program.